Magandang araw po, Sir Gimbal. Bagong subscriber niyo po ako sa inyong channel. May ilan na rin pong nakakaalam ng kwento ko, pero wala ni isa sa kanila ang naniniwala. Ang masakit pa po noon ay mismong tatay ko pa ang unang nagbingi-bingihan. Siya pa ang pinakaunang nagsabi na imposible at gawa-gawa ko lang daw ang lahat. Masakit isipin na sarili mong ama ay hindi kayang pagkatiwalaan ang mga salitang nanggaling mismo sa bibig mo. Pero kung ikaw ang tatanungin, Sir Gimbal, naniniwala ba kayo sa mga engkanto, sa mga lamang lupa, sa mga nilalang na ang tawag ng matanda ay mga manggagalaw o mangliligaw? Dahil kung oo, sigurado akong may ideya ka na kung anong klaseng karanasan ang ilalahad ko dito. At kung sakali mang hindi mo pa naririnig ang kwento kong ito, nais kong maging isa ka sa mga unang tunay na makikinig at sana maniniwala ka. Bata pa lang po kasi ako ay madalas ko nang marinig ang ganitong mga usapan. Karaniwang napapakinggan ko sa mga kwentuhan ng matatanda kapag hapon na at nagkukumpulan sila sa tindahan o sa harap ng lumang bahay ng kapitan. Noong mga panahong iyon, wala pang cellphone, wala pang internet, at tanging kwentuhan lang ang libangan ng mga tao. At kapag dumidilim na, tila mas lalong nagiging buhay ang mga istorya nila, lalo na yung mga katatakutan. Akala ko noon, panakot lang yung tipong parang hindi kami tumakbo sa labas kapag 10 oras na ng gabi, para hindi kami maglaro sa tabing ilog na madilim, at para lagi kaming nasa loob ng bahay pagsapit ng alas 7. Pero habang tumatagal, habang mas dumadami akong naririnig na kwento, unti-unti kong napapagtanto na hindi pala lahat iyon ay basta imbento lamang. May mga bagay talaga na hindi kayang ipalawanag ng kahit sinong tao, kahit pa ang pinakamatalino sa aming baryo. At doon po nagsimula ang karanasan ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jess, Sir Gimbal. Pangatlo ako sa 5 naming magkakapatid. 12 anyos lamang ako noon. Nasa edad na malikot at puno ng kuryosidad. Yung 2 kapatid ko na babae ay mas nakakatanda sa akin at parehong nasa kolehiyo na. Sa bayan po sila nag-aaral, sa bahay ng mga madre, kaya madalas ay sila ang wala sa bahay. At sa tuwing wala sila, ako ang naiiwang panganay na parang kailangang umalalay sa mga magulang ko at syempre sa mga kapatid ko na rin. Mangingisda po ang tatay ko. Karaniwang umaalis siya bago pa man lubusang dumilim at babalik na lamang kapag sikat na ang araw. Madalas ay pagod na pagod siya, dala ng magdamag na paghahanap buhay sa dagat. Pero hindi siya makapagpahinga ng matagal sapagkat pagsapit ng gabi, muli na naman siyang papalaot. Sa bahay naman si nanay, dahil sunod-sunod kaming magkakapatid. Halos hindi siya nawawalan ng ginagawa. Lalo na't ang bunso namin ay mahigit 2 taon pa lamang noon. Ganun lagi ang naging buhay namin. Parang normal na lang. Mahalaga ay di ko sila nakikitang nag-aaway. Pero kung natatandaan niyo po yung panahon po noon ng kasagsagan ng malaria, halos bawat bahay sa aming baryo ay may dinadapuan ng sakit na iyon. Para bang wala ni isa na nakaligtas, mapabata, matanda, lalaki, babae, lahat ay nagkakasakit. At halos lahat ng sulok ng aming lugar, may mga lamay na nagaganap gabi-gabi. Kung lalabas ka noon, makikita mo ang kandilang nakasindi sa gilid ng kalsada. Hudyat na may pumanaw na naman sa isang pamilya. Hindi rin po kami nakaligtas. Isa kami sa mga pamilyang binagsakan ng karamdaman. Isa-isa kaming magkakapatid ay tinamaan. Sa simula ay lagnat at panginginig lamang. Pero kalaunan ay lumubha pa. At sa gitna ng aming pagdurusa, dumating ang pinakamasakit na pangyayari. Ay isa sa amin ang hindi nakayanan ng sakit na ito. Ang bunso naming 2 taon pa lamang. Siya ang tuluyang binawian ng buhay. Ang dahilan daw,
Ayon sa doktor ay may mga pantal na tumubo sa mismong atay niya na dapat sana ay sa balat lamang lilitaw. Sa murang edad niya, Sir Gimbal, ay pumanaw siya. Kung gaano kasakit iyon para sa aming lahat. Doble ang hirap para kay nanay. Saksi ako kung paano siya unti-unting tumahimik matapos ang pangyayaring iyon. Ang dating masigla at laging may kwento, bigla na lamang naging malamlam. Parang nawalan ng sigla ang kanyang mga mata. Madalas ay nakatulala siya habang tinatabi ang mga damit ng bunso naming naiwan. Minsan naman ay matagal na nakaupo sa tabi ng bakuran at parang may inaantay na hindi kumawari. Naging malungkot na rin po ang aming bahay at madalas na mainit ang ulo ni tatay. Di ko lang alam kung bakit, pero pakiramdam ko wala na silang oras sa isa't isa. Ni hindi na sila magkasabay kumakain at wala na din oras sa kwentuhan. Para lang silang tao na magkakilala kahit na nakatira lang kami sa iisang bubong. Naging madilim ang aming bahay at parang palaging tahimik. At ang mabigat pa noon ay di pa nga nakakabangon muli si nanay noon nung namatay naman ang kasunod ko. Sumunod kasi iyon sa tatay namin sa dagat at di inaasahang nalunod ito. Huli na nga nang makita ni tatay ang kapatid ko. Sobrang grabe, Sir Gimbal, ang dagok na nangyari sa amin. Kaya kahit sino namang ina ay hindi agad-agad makakaya ang dagok na iyon sa loob lang ng ilang araw. Pakiramdam ko nga po ay minalas kami at minsan pa iniisip ko na baka ako ang susunod na mawawala sa pamilya namin. Natakot ako, syempre. Buti na lang at matapos nga po na ilibing ang aking kapatid ay di na muli iyon nasundan pa. 14 anyos naman ako, Sir Gimbal, noong dumating ang isang bagyong sumira naman ang aming tinitirahan. Dahil po dun ay napagdesisyonan ni nanay na lumipat kami ng tirahan. Lalo na nga rin at matagal na rin pong plano ng tatay ko na lumipat ng tirahan. Naniniwala po kasi kami, Sir Gimbal, na malas daw ang bahay na nagkaroon ng 2 lamay. Siguro ito na rin po ang dahilan kung bakit sa bundok na kami tumira at hindi na sa malapit sa dagat. Malaking pagbabago man po ito sa aming kabuhayan ay naging maayos naman po unti-unti. Lalo na at malapit na rin magtapos sa kolehiyo yung panganay ko pong kapatid. Pero sa tuwing aalis ang tatay ko ay lagi niyang sinasabi na lagi ko raw tignan ang nanay. Baka daw kung anong magawang masama sa kanyang sarili. Sumang-ayon na lamang po ako sa aking tatay. Dahil nga dumaan sa mating depresyon ng aking ina. Kaya hindi imposible na makaisip ito ng ibang bagay. Siguro naiisip ni tatay na baka magpatiwakal lang nanay ko ng biglaan. O kaya atakihin ng sakit dahil sa kakaisip. Kaya naman, Sir Gimbal, ay inaagahan ko talaga ng uwi. Galing eskwela para mabantayan ko ang aking nanay. At dahil ako nga lang po ang kasama niya sa bahay, ay ako lamang ang may saksi ng bawat pangyayari sa kanya. Isang hapon po, Sir Gimbal, galing ako noon sa school at agad nga akong umuwi. Nakita ko si nanay na nakaupo sa may malapit sa aming bintana. Nakatanaw sa malayo at parang malalim ang iniisip. Nilapitan ko siya at binati ng magandang hapon. Ngumiti lang naman ito sa akin. Sabay-sabing ayos lamang daw siya. Namimiss lang daw niya ang ingay ng aking nakababatang mga kapatid. Medyo nanlumo nga ako, Sir Gimbal, nang marinig ko iyo. Wala naman akong magawa noon, kundi ang ibigay ang atensyon na bilin sa akin ni tatay. Tinanong ko siya kung gusto niyang gumala. May nakita po kasi akong magandang pasyalan sa may taas ng bundok. Sabi niya sa mga susunod na araw na lang daw, pag wala na akong pasok. Kaya natuwa ako dahil sa wakas ay mapapasaya ko na rin si nanay kahit papano. At sa tuwing uuwi nga si tatay galing sa pangingisda, ay di niya maiwasang tanungin sa akin kung ayos lang ba ang nanay ko. Sinasabi ko naman na yayayain ko si nanay sa bundok para naman makapasyal-pasyal ito. May mga gabi ko namang naririnig na umiiyak si nanay.
Madalas kong naririnig na sinasabi ni tatay na lakasan ng loob at huwag magpadala sa emosyon ni nanay. Pero patuloy pa rin po si nanay sa pag-iyak ng gabing iyon. Tapos narinig ko na lamang na tumakbo ito papalabas ng bahay. Susundan ko pa nga po sana si nanay ng gabing iyon. Pero sabi sa akin ni tatay ay hayaan ko na lang muna ang nanay na ibuhos ang kanyang hinanakit mag-isa. Bumalik na nga ulit si tatay sa pagtulog. Pero nung gabi pong iyon, di ko magawang makatulog dahil naiisip ko pa rin ang kaligtasan ni nanay. Lalo na at dumadanas nga siya ng matinding kalungkutan. At kahit nga po binilinan ako ni tatay na hayaan si nanay, sumunod pa rin po ako kung saan ito tumakbo. Maliwanag ang buwan noon at medyo matingkad na rin ang sinag nito na siyang nagpaaluan sa akin para mahanap ang ina. Umikot ako sa bahay pero di ko siya makita. Dahan-dahan pa nga po akong naglakad noon para hindi ako pagalitan ni tatay. Ayaw na ayaw kasi nito na makikialam ako sa away ng mga matatanda. Medyo malapit po kami sa kakahuyan. Kaya naman naisip ko na baka nandun si nanay at nagmumukmok. Madalas kasi Sir Gimbal, pag nag-aaway sila ay umaalis talaga ang nanay sa bahay. At hinahayaan lamang ito ni tatay kaysa sa magtalo sila ng magtalo. Bumalik po ako sa bahay at nagtalukbong ng tuwalya bago ako nagpatuloy maghanap sa nanay ko. Pumasok po ako sa kakahuyan at ramdam ko ang kakaibang pakiramdam sa loob. Medyo madilim na rin dahil sa mga anino ng mga dahon na tumatabon sa daan. Pero nabuhayan ako ng loob nang makita ko si nanay na nakatayong malapit sa isang matandang puno na kung tawagin sa amin noon ay puno ng aya. Medyo hindi ko siya maaninag masyado dahil madilim yung ilalim ng mga puno. Pupunta na sana ako sa kanya nang maramdaman ko ang bigat ng aking paligid. Siguro dahil likas lang talaga akong matatakutin. Kaya naman pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa bawat hakbang ko. Lalapit na sana ako nang bigla si nanay tumayo at nagtago sa likod ng puno. Tinawag ko siya ng bahagya pero hindi siya sumagot. Akala ko noon ay ayaw niya lang talaga na may sumusunod sa kanya kaya siya tumago. Medyo nag-aalangan akong lumapit sa may puno kung saan tumago si nanay. Kaya naman bumalik na lamang po ako sa bahay. Nasa harapan pa lang po ako nang makita ko na naglalakad si nanay sa may kusina. Medyo nagulat po ako dahil napakabilis naman niyang maglakad kung ganon. Lumingon na lamang ako sa may malaking puno. At tulad nga po ng inaasahan ko, ay wala namang tao doon maliban sa malalaki nitong ugat. Hindi ko na po tinanong si nanay ng mga oras na iyon dahil nga medyo masama pa ang kanyang mood. Tumingin lang ito sa akin nang makita akong pumasok sa loob. Agad naman akong nagtungo sa kwarto ko at nagsimula na akong umidlip. Pero nagising din po ako bandang hating gabi. Medyo hindi na gaanong maliwanag ang buwan dahil natatabunan na ito ng ulap. Dahil nga po malayo ang banyo namin sa bahay, ay naisipan ko na sa bintana na lamang magbawas ng ihi. Pero hindi ko pa nga po na ibababa ang zipper ng aking salwal, ay may nakita akong tao sa likod ng bahay namin. Napakunot ang noo ko nang makita ito. Pero dahil nga madilim ay di ko po makita ng lubusan ng itsura ng tao. Natakot nga po ako, Sir Gimbal. Dahil nga uso pa naman noon ang mga rebelde na nagnanakaw sa mga bahay-bahay. Kaya naman sumilip muna ako sa dingding namin na gawa sa sawali para makita ko kung ano ang pakay nila sa bahay. Nakatingin lang ito malapit sa bintana ng aking mga magulang. Kaya naman sigurado ako na baka may balak siyang masama sa amin. Dahan-dahan akong lumipat ng pwesto para masilip ko ng mas maayos ang mukha ng lalaki. Pero laking gulat ko nga dahil wala na ito sa tapat ng bintana. Lalabas pa sana ako, Sir Gimbal, pero natalo po ako ng aking takot. Hindi na lang ako umihi at magdamag kong tiniis ang aking pantog
dahil sa kakaibang takot na aking naramdaman. Kinabukasan po at parang normal na lang ulit ang lahat sa pagitan ng aking mga magulang. Hindi ko na po tuloy sinabi, Sir Gimbal, ang aking mga nasaksihan kagabi dahil na rin at abala sila sa pag-uusap. Kasagsagan ng kanilang kwentuhan noong may dumating na mga lalaki sa bahay. Niyaya nila si tatay na magpunta sa dagat noong tanghali at doon na nga magpalipas ng umaga. Dahil nga sa kagustuhan ni tatay na mangisda ay agad siyang sumama. Nagsabi lang siya kay nanay na kinabukasan na nga uuwi. Pumayag naman ang nanay. At pagkaalis nga ng tatay ko, noong umaga na yon, dala ang kanyang lambat ay nagligpit ang nanay para magpunta sa ilog. Sa kabila po ko sa Sir Gimbal ng kakahuyan, ay may malaking batisto na kung tawagin namin noon at ilog ng layon. May maliit po kasi na talon at may kalaliman ng ilog. Kaya naman pinagbabawalan ako ni nanay na magtungo roon. Siya lamang ang naglalaba at ako naman ay naiiwan lamang sa bahay. Dahil umalis na nga rin si tatay agad kasama ang ilan sa mga taga-roon sa bundok. Noong gabing iyon, Sir Gimbal, ay mas nagkaroon ako ng pangamba dahil nga kami na lamang ni nanay ang nasa bahay. May kalayuan ang kapitbahay namin at pagitan nito ang mga nagsisilakihang punong kahoy. At habang naghahapunan nga kami, ay hindi ko po maiwasang banggitin kay nanay yung aking nakita noong gabi. Sinabi ko na may nakita akong lalaki sa likod ng bahay namin. Kita ko naman kay nanay na medyo nabahala rin siya. Kaya naman, hindi pa ganoong malalim ang gabi. Pero naghanda na rin kami para sa pagtulog. Maaga noon si nanay nakatulog. Palibasa ay pagod sa paglalaba niya. Ako naman, Sir Gimbal, ay hindi madalaw-dalaw ng antok. Dahil na rin sa takot na baka bumalik na yung lalaki na hindi ko pa nga nakikilala kung sino. Ilang oras din po akong nakamulat at bali dun nga po pala ako natulog sa tabi ng nanay. Dahil yun na nga rin ang bilin sa akin ni tatay na wag kong iiwan ang nanay mag-isa. Bali, 9:00 na yata noong nagising si nanay. Pagkatingin nito sa akin, nagtanong ito kung bakit daw gising pa ako. Sinabi ko naman na natatakot ako na baka pasukin kami ng masamang loob at atakihin kami ng walang kalaban-laban. Ngumiti na lamang si nanay at sinabi sa akin na di daw yun mangyayari dahil may bantay daw kami. Sabay turo niya sa itaas. Pinatulog niya ako at sinabing wag kong puyatin ang sarili dahil nga may pasok pa kinabukasan. Pinikit ko na lamang ang aking mga mata. Nagbabaka sakaling makakatulog ng maayos. Pero hindi pala, Sir Gimbal, dahil 10 oras ng gabi noong umulan. Kidlatan noon at napakalakas ng kulog. Malakas na rin ang ampiyas galing sa labas ng bintana at kita ko si nanay na mahimbing na natutulog. Kaya naman hinila ko pa ang kumot para ikumot sa kanya. Isang malakas na kidlat ang kumislap. Dumaan sa buong paligid at sandaling nagbigay ng liwanag sa dilim ng gabing iyon. At sa mismong liwanag na iyon, may bagay akong nakita sa labas ng aming bahay. Unay, inisip ko na baka puno lamang o anino ng bubong. Pero nang tumama ulit ang pangalawang kidlat, mas malinaw ko siyang nasilayang. Imahe ito ng isang lalaki. Ginising ko si nanay, Sir Gimbal. Mahigpit kong niyugyug ang braso niya. Halos mangiyak-ngiyak na ako sa takot. Pero parang wala siyang naririnig. Tulog mantika siyang nakabaluktot. Inis na ako at may halo na rin takot ang aking nararamdaman. Dahil nga papalapit na ito sa aming bahay. Mas malakas ko tuloy na niyugyug si inay para magising. Pero nang bigla na lamang kumidlat ulit ng mas malakas, ay doon ko medyo naaninagan na hindi normal na tao ang nasa tabing bahay namin. Maitim talaga ang katawan nito at hindi ito basta itim lamang. Mapula ang mga mata nito. Kitang-kita ko na nakatitig lamang ito sa bahay. Matatalas ang mga kuko nito
na may mahahabang mga daliri. Ganon din ay napansin ko na para bang may usok ang kanyang katawan na itimre. Galing iyon sa paligid ng kanilang katawan. At kung hindi mo talaga mapapagmasdan ng ayos ang kanilang mga muka, ay aakalain mo silang buhay na anino lamang. Di tuloy ako makahinga, Sir Gimbal, nang makita ko ito. Natakot na ako at hindi ko na rin magawang gisingin si nanay. Parang naparalisado ako ng mga ilang minuto. Kinaumagahan nga ay nagising na lamang ako na may benda sa ulo. Nanginginig na rin ako at sobrang sakit ng aking katawan. Nakabalot ako ng kumot at ramdam ko ang panginginig ng aking katawan. Nakita ko agad si nanay na alalang-alala sa akin. Pinainom niya ako ng nilagang herbal para daw maibisan ang aking lagnat. Sinabi ko, Sir Gimbal, sa kanya na nakakita ako ng maligno kagabi, pero hindi man lang ako pinaniwalaan ni nanay. Hindi na daw siya bata para takutin. Huwag ko rin daw pagbintangan ang imahinasyon ko para itago na nagligo ako sa ilog nang hindi niya alam. At totoo naman, Sir Gimbal, naligo nga ako sa ilog na malapit sa layon. Di ako nagpaalam habang abala siya sa paglalabas sa kabilang dulo ng ilog. Ilang araw din po akong inaapoy ng lagnat at hindi na nga rin ako nakapasok ng eskwela. At mas lalong hindi na ako nakasama kay nanay sa pagpunta sa ilog para maligo. Pagkaraan nga, Sir Gimbal, ng isang linggo, ay di ko na muling nakita pa ang maligno. Pasalamat na rin ako dahil wala nang engkanto pa akong nakikita sa paligid ng aming bahay. At dahil nga dun ay inakala ko po na imahinasyon ko nga lamang ang aking nakita noon. Pinanghawakan ko na baka nga imahinasyon ko po lamang talaga ang aking mga nakikita. Pero hindi pa pala sila nananahimik. Isang araw po, habang wala nga si tatay, ay napansin ko na maputla si nanay. Tinanong ko siya kung may lagnat, pero hindi naman siya umimi. Nakatulala lamang siya at parang malayo ang tingin. Ewan ko ba, Sir Gimbal, pero parang nagbago na naman ang ihip ng hangin niya dahil sa bigla-biglang pagbabago ng kanyang emosyon. Dumaan ng maghapon pero parang wala siyang pakialam sa akin. Ni hindi nga rin siya kumain at lumamig lamang ang hinain ko sa kanya. Umuwi na nga si tatay, pero ni hindi man lang niya iyon kinamusta, ni hindi nga man lang hinainan ng makakain. Para bang nanlamig si nanay kay tatay. At may pagkakataon po na wala silang imikang dalawa. Kahit nga nagkakasalubong na sila sa loob ng bahay. Nag-aalala ko noon kay nanay dahil nga sa kanyang biglaang pagbabago. Hirap na rin siyang kausapin. Para bang iwas siya sa amin ni tatay. Malayo ang tingin, walang imik, laging nakatingin sa malayo. At para bang may hinahanap mula sa kakahuyan. Dahil nga po doon ay hindi na umalis si tatay para mangisda. Ang akala ko kaya siya hindi na umalis ay para bantayan si nanay. Dahil baka nga nade-depress na naman siya. Pero hindi pala, Sir Gimbal. Naghihinala na po pala si tatay na baka may kalaguyo nga ang nanay ko dahil sa ginagawa nito. At yung mga hinala na iyon ay mas naging mabigat dahil sa isang pangyayari. Gabi noon, Sir Gimbal, at ginising ako ni tatay. Wala daw sa higaan si nanay pagkagising niya. Galit na galit ito at parang gusto niyang manakit dahil sa nangyari. Hinanap daw niya sa loob ng bahay pero walang nanay na naroon. Nang wala kaming makita, dalawa kaming naghagilap kay nanay. Pero kahit saan kami punta, hindi namin ito mahanap. Tinawagan na rin namin ang pangalan niya pero bigo po kaming dalawa, Sir Gimbal. Ang masama pa nga po noon ay alauna ay nag-aabang pa rin kami sa labas ng bahay. Nakatulugan na nga po namin ang pagbabantay hanggang sa nagising kami ay umaga na. Nasa higaan na si nanay at puro putik ang kanyang paa. Sa galit nga ni tatay ay agad niyang ginising si nanay
na noon ay parang walang kaalam-alam sa nangyayari sa paligid. Inaway siya ni tatay at hindi naman ako nakialam, Sir Gimbal, hanggat hindi ko naman nakikita na sinasaktan ni tatay si nanay. Nakikinig lang ako sa kabilang kwarto at alam ko na kinukwestiyon ni tatay ang pag-alis ni nanay noong gabi. Maya-maya nga ay narinig ko na lamang na nabasag ang salamin sa kwarto nila. Tanda iyon na galit si tatay. Tapos umalis ito ng padabog. Pero wala akong narinig na iyak galing kay nanay. Di ko alam kung manid siya o gusto talaga niya ng away para may rason siyang umalis anumang oras kung saktan man siya ni tatay. Gabi na noong umuwi si tatay. Lasing na lasing ito at hindi na halos makalakad ng maayos. May bitbit pa itong beer at mukhang mula umaga na itong nag-iinom. Naglabas ito ng sama ng loob at gusto niyang umamin na ito kung totoo man na may kalaguyo nga ito. Pero wala kaming narinig ni tatay. Tahimik lang si nanay na nakaupo at para bang wala ito sa sarili. Nakaramdam din ako ng galit, Sir Gimbal. Ayoko na ganun ang gagawin ni nanay sa lalaking mahal na mahal niya. Di ko rin po talaga maunawaan si nanay dahil sa kanyang ginagawa. Umalis na lang ako ng bahay, Sir Gimbal, at doon muna ako nagpunta sa ilog. Medyo madilim nga, pero dahil nga sa masama ang aking loob, ay hindi ako tinablan ng takot. Nalulungkot na nga rin ako dahil kami na nga lang 3 sa bahay, pero naglolokohan pa. Doon muna ako umupo sa ilalim ng puno ng alateris sa gilid ng ilog. Sandali pa ay naramdaman ko na parang may nagsisitaasan sa aking mga balahibo sa may bandang batok. Para bang may nakatingin sa akin mula sa malayo. Naglinga-linga ako dahil baka may rebelde na sa paligid ko. Tapos hindi ko pa alam. Kaya naman nagtago muna ako sa isang masukal na damo. Saka ako nagpatingin-tingin sa paligid. Matagal na yata akong nakaupo doon. At nagmumuni-muni nang may napansin akong mga tao na nasa may puno ng aya. Parang 5 lalaki ang aking nakita. At buhat sa mga ugat nito ay nakita ko na may isa pang pamilyar na tao akong nakita. Ito yung maligno na aking nakita na laging nagmamasid sa aming bahay. Napasign of the cross ako sa takot. Dahil hindi pala normal na tao ang aking nakita, kundi mga engkantong itim. Halos mapaihi ako sa aking kinauupuan at pakiramdam ko nanigas ang aking mga paa para mapako ako sa aking kinalalagyan. Nanginginig na lamang ako at nauutal na rin. Sa pagkurap ko nga, Sir Gimbal, ay nawala silang lahat. Para bang bula na nawawala na lamang. Sa takot ko nga po ay agad akong umuwi sa bahay. Andun pa rin si tatay. Nakaupo sa may pinto at lasing na lasing. Wala naman po akong mapapala kay tatay. Kaya naman kahit na medyo may tampo ako ay nagtungo pa rin ako kay nanay. Pero wala na naman siya. Hinanap ko siya kung saan-saan sa bahay namin pero wala naman. Tinignan ko kung naroon pa rin yung mga gamit niya. Pero naroon pa rin ang lahat. Walang bawas ang kanyang mga damit. Kaya imposible naman na naglayas ito. Pero sa aking pagmamasid nga po ay may napansin akong kakaiba. May putik at may mga tuyong dahon na rin ang kanyang higaan. Napakamot ako sa ulo. Saka ako lumabas muli. Pero wala akong makitang nanay na nasa paligid ko. Tinanong ko naman ang ama kong lasing. Pero sinanggahan niya lang ako. Sabay sabing hindi na daw si nanay makakalabas. Dahil kinandado na daw niya ang pinto ng kwarto nila. Hindi naman po ako naniniwala. Dahil nga kakagaling ko lang sa kwarto nila. Hindi naman sara ang pinto. At hindi naman lalabas si nanay sa bintana. Dahil gawa iyon sa rehas-rehas na kawayan. Napaka-imposibleng mangyari ang sinasabi ni tatay. Pero hindi ko na lang siya tinanong muli. At nagtalukbong na lang ako ng kumot.
dahil nga takot na takot ako sa aking mga nakita. Bala-balatong na ang aking pawis. Pero hindi pa rin ako lumalabas sa aking kumot. Hinayaan ko na lamang na pagpawisan ako kaysa sa lumabas. Ayoko na rin naman po na makita muli ang kakaibang mga tao sa paligid ng bahay namin. Sandali pa ay napansin ko po na parang may ihip ng hangin na dumadaan mula sa butas ng sahig. Kasabay po na ang ihip ng malamig na hangin na iyon. Ang parang mga alikabok at tuyong dahon na kasama ito. Sa hindi ko po maipaliwanag na dahilan, umalis ako ng higaan at sumilip sa butas ng aking sahig. At nagulat na lamang po ako dahil sa may nakita akong anino mula sa ilalim ng higaan ko. Kabado ako malala dahil nga naalala ko na naman ang mga engkanto na aking nakita. Gusto ko na sanang umiyak at humingi ng tulong ng mga oras na iyon. Pero sino naman ang aking tatakbuhan? Wala si nanay. At si tatay naman ay hango sa alak. Wala na akong magawa kundi manginig sa takot at umiyak. Alam ko, Sir Gimbal, na nakapalibot na naman sa bahay namin ang mga engkanto na iyon. Pero di ko pa rin alam kung ano ang pakay nila. Kinaumagahan nga po ay inaapoy na naman ako ng lagnat. Si tatay ang nagbigay sa akin ng pagkain ko dahil si nanay daw ay nilalagnat din. Nagpalakas ako ng katawan dahil di naman ako yung literal na nilalagnat na may kasamang sakit ng ulo dahil sa sipon. Sa maghapon pong iyon ay naging ayos na ang aking pakiramdam. Maliban kay nanay. Mataas pa rin ang lagnat nito pero hindi man lang siya iniintindi ni tatay dahil na rin sa kanilang pag-aaway. Mahal ko, Sir Gimbal, ang ina ko. Kaya naman kahit may galit ako ay inaalagaan ko pa rin siya. Umalis naman si tatay sa bahay at naiwan kami ni nanay. Doon na nga rin ako, Sir Gimbal, natulog ulit sa tabi ng nanay ko. Dahil nga natatakot pa rin ako sa pwede kong makita ulit. Nagluto ako ng sabaw para mapakain ko sana kay nanay nang napansin kong may tao na namang nakatayo mula sa isang malaking puno ng aratilis. Hindi na ako makahinga ng mga oras na ito, Sir Gimbal. Sino ba namang hindi kakabahan? Mag-isa na naman ako. Tapos may mga engkanto pang nakamasid sa amin. Hinanap ko si nanay dahil imposibleng makaalis siya ng may sakit. Hindi na siya makausap ng maayos dahil sa lagnat. Kaya di talaga ako sang-ayon na umalis na naman ito. Kahit na takot ako, Sir Gimbal, ay nagawa ko pa rin pumunta sa banyo. Nagbabaka sakaling andun siya. Pero wala. Bumalik ulit ako sa bahay. Pero wala pa rin ang presensya ng nanay ko. Hanggang sa may napansin po akong pamilyar na tao na naglalakad papunta sa kakahuyan. Nanlaki ang aking mga mata dahil si nanay iyon at hindi ako maaring magkamali. Tumakbo ako papunta sa kanya. Pero bakit ganun, Sir Gimbal? Para bang hindi ako umaalis sa aking kinakatayuan. Pakiramdam ko, paikot-ikot lamang ako sa puno ng aratilis. Pero kitang-kita ko naman si nanay na papalayo. Sigaw ako ng sigaw. At parang napaos na ako sa pagsigaw. Pero hindi man lang lumingon si nanay. Pagod na pagod ako, Sir Gimbal. Kakatakbo, kaya naman nagpahinga muna ako. Nakakapagtaka nga dahil nananatili ako sa tapat ng puno ng aratilis. Sinuntok ko nga ang puno sa inis dahil nga hindi ako makaalis-alis. Habang patuloy nga ako sa paghingal, ay nakita ko na inabot ni nanay yung kamay niya dun sa lalaki. Sigaw pa rin ako ng sigaw dahil ayaw ko siyang sumama doon. Punong-puno ako ng galit ng mga oras na iyon. Hindi ko maunawaan kung paano niya nagawang sumama sa maligno, gayong mahal na mahal siya ng tatay ko. Nakita ko sila na pumunta sa puno ng aya. Ang alam ko talaga, Sir Gimbal, ay pumasok sila sa loob ng kahoy. Imposible man itong mangyari. Pero kitang-kita ko na pumasok talaga sila doon.
Natakot ako dahil nga doon. At namalayan ko na lang po na para bang nawalan ako ng panimbang. Saka ako nasa lampak sa damuhan. Nagising na lamang po ako na nasa bahay na. May albularyo na rin sa bahay at kitang-kita ko ang pangamba ni tatay. Medyo nagtaka na nga rin ako nang makita ko ang mga kapatid ko na nakatingin din sa akin. Tuwang-tuwa nga ito nang makita nila ako na nagmulat. Tinanong ko sila kung bakit nandun sila. Dahil nga sa malayo sila pumapasok. Doon ko lang nalaman na ilang araw na pala akong walang malay. Para daw akong patay. Dahil hindi talaga ako kumikibo. Dadalhin daw sana ako noon sa ospital. Pero nagtawag daw muna sila ng albularyo para maiwasan ang magkadanyos. Gulat na gulat ako dahil hindi ko akalain na matagal na pala akong walang malay. Dahil akala ko natutulog lamang ako. Sabi sa akin ay buti na lamang daw at nagpa-albularyo daw muna sila bago pumunta sa doktor. Dahil kung hindi daw nila ginawa yun, baka daw matagal na akong patay. Pag daw kasi naturukan ako ng gamot galing ospital, ay maari ko daw ikamatay iyon. Lalo na kung ang dahilan nito ay engkanto. Pagkarinig ko noon, bigla ko pong naisip si nanay. Hinagilap ko siya ng tingin pero wala siya. Hindi pa nga ako nakakapagtanong. Pero inunahan agad ako ni tatay. Sabi nito, sumama na daw ito sa kalaguyo niya. Doon ko lang po napagtanto na hindi pa rin pala ito umuuwi nung gabing iyon. Gustong gusto ko sabihin na hindi ito basta kalaguyo lang, kundi engkanto. Pero natatakot ako na baka hindi ako paniwalaan ni tatay. Pero sinabi ko pa rin Sir Gimbal kung ano ang aking mga nakita. Tulad nga po ng aking iniisip, hindi nga ako pinaniwalaan ni tatay. Bagkos nagalit pa ito. Dahil pinagtatakpan ko raw ang mga masasamang gawain ni nanay. Maging yung mga ate ko, nainis na rin sa akin dahil sa mga sinasabi ko. Pero tuloy pa rin ako sa aking pagkukwento. Buti na lamang at naniwala sa akin yung albularyo na noon sana ay pauwi na. Sinabi ko dito ang lahat ng aking nasaksihan at takot na takot naman ito. Sa tulungan ng albularyo Sir Gimbal, ay napatunayan nito na tunay ang aking kwento. At hindi lamang gawa-gawa ng aking imahinasyon. Habang nakaupo siya sa lumang bangkito sa aming sala, hawak-hawak ang kanyang yantok na baston, ay maingat niya akong tinitigan mula ulo hanggang paa. Sabi ng matanda sa akin, napaglaruan daw ako ng mga engkanto. Hindi raw basta-basta, pangkaraniwang karanasan ang naranasan ko, kundi tanda ng pakikialam ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Ayon pa sa kanya, ang mismong lugar na tinitirikan ng aming bahay ay hindi dapat basta tinayuan ng kahit anong tirahan. Sadya raw kasi itong daanan ng mga engkanto. Isang daanan na noon pa man ay ginagamit na ng mga nilalang na iyon upang makatawid mula sa kanilang mundo patungo sa mundo nating mga tao. Sigurado raw kasi ang matandang manggagamot na nagustuhan ng engkanto ang aking ina. Nagsimula raw ang lahat matapos maglabas si nanay mag-isa sa ilog na nasa loob ng kakahuyan. Ang mga ganoong lugar, ayon sa albularyo ay paboritong tambayan ng mga engkanto. At madalas ay doon sila pumipili ng mga taong kanilang iibigin o kukunin upang dalhin sa kanilang kaharian. Kuwento pa ng matanda, malakas daw ang pahiwatig na pinusuan ng engkanto ang aking ina. Kaya daw madalas itong inaantok, nananaginip ng malalim, at tila may kung anong puwersa ang umaakit sa kanya na palaging bumabalik sa ilog kahit walang malinaw na dahilan. Sabi pa ng albularyo Sir Gimbal, may paraan daw para makasilip kami sa tahanan ng mga engkanto at malaman kung totoo nga ang kanyang hinala. Kailangan daw naming mag-alay araw-araw ng itim na manok sa paligid ng gubat. Ang dugurong ng manok ay nagsisilbing pintuan o pang-akit na siyang magbubukas sa paningin ng tao upang makita ang mga bagay na karaniwang nakatago.
Kapag nagawa namin ito ng tuloy-tuloy, unti-unti raw magpapakita ang mga palatandaan. Pagkatapos daw ng ilang araw na pag-aalay ng itim na manok, kailangan daw naming maghandog ng isang puting manok. Ayon pa dito sa Gimbal, ang puti raw na manok ang magsisilbing susi upang ilabas si nanay mula sa kaharian ng mga engkanto. Sa ritual na iyon daw kasi nagkakaroon ng kapangyarihang buksan ang daan palabas at tanging ang dugo ng puting manok ang makakabuwag sa sumpa ng kanilang pamamalagi. Nakakatawa man isipin at kung minsan ay parang katang isip lamang. Hindi ko magawang tawanan ang sinabi ng albularyo. Hindi iyon biro para sa akin, sapagkat totoo kong nasaksihan ang mga kakaibang nangyayari kay nanay. Kaya nang sabihin ng albularyo ang bagay na iyon, hindi na kami nagtanong pa. Bagkus ay hinanda na lang namin ang aming mga sarili sa susunod na hakbang. Pinaliwanag pa niya, ganyan daw talaga ang gawin ng mga engkantong itim. Kapag nagustuhan nila ang isang babae, hindi sila nagdadalawang isip na kunin ito at dalhin sa kanilang kaharian. Doon nila ito inaalagaan, binibihisan ng magagarang damit, pinapakain ng kanilang pagkain, at tinatabihan sa gabi para maging asawa o reyna sa kanilang mundo. Ngunit may kapalit ang lahat ng iyon. Ang pagkakakulong ng babae sa loob ng mahiwagang lugar at ang tuluyang pagkahiwalay niya sa kanyang pamilya at sa mundong nakasanayan niya. Nasayang ang nangyari kay nanay. Dinadala raw talaga ng mga engkanto ang kanilang napupusuan at sa sandaling walang maghanap o magtangkang magsalba sa biktima, hindi na raw ito kailanman makakalabas pa. Para na itong nalibing ng buhay sa kaharian na hindi kayang maabot ng karaniwang tao. Sa totoo lang, Sir Gimbal, nung sinabi ng albularyo ang mga sinabi niya, nakita ko ang lungkot sa mukha ni tatay at ang lungkot ng mga kapatid ko. Bagaman ako din nalungkot din dahil paano kung hindi namin mailigtas ang nanay ko. Sobrang nakakaawa siya doon. Paano siya doon? At paano kami? Paano kaming mga naghihintay sa kanya? At lalo na ang tatay kong aligaga. Kasi nung una, dapat hahayaan na lang ni tatay si nanay dahil ang akala niya ay sa ibang lalaki ito sumama. Ngunit biktima pala ang aking ina dahil hindi tao ang kalaguyo niya, kundi isang engkanto na napakahirap kalaban, Sir Gimbal. Sa tingin mo, Sir Gimbal, paano namin lalabanan ang engkanto kung sakaling magkaengkwentro kami? May kapangyarihan sila. Kami ay normal na tao lang. Sa isip-isip ko kasi, kung normal na tao lang ang kalaguyo ni nanay, madaling magsumbong sa pulis at madali silang makasuhan dahil sa ginawa nila. Pero dahil nga sa engkanto ang kalaban namin, Sir Gimbal, kanino kami hihingi ng tulong? Walang iba kundi sa albularyo. Aasa kami sa mga sinabi ng albularyo at alam naming kailangan naming sundin ang mga ipinagagawa ng albularyo para mailigtas ang nanay namin. Mahirap kasi panawalaan na puting manok lang ang katapat ng mga engkanto. Pero wala po kaming magagawa dahil yung hakbang na lamang na iyon ang kaisa-isa naming pag-asa at yun na lamang po ang pwede naming panghawakan upang mailigtas si nanay sa kamay ng mga engkanto. Nakakatakot mang isipin dahil para bang sa mga palabas lang sa pantasya o sa mga kwentong bayan nangyayari ang ganitong bagay. Ngunit kami mismo ang nakaranas nito sa totoong buhay. Kaya ang ginawa ni tatay ay agad siyang naghanap ng 3 itim na manok. Hindi niya alintana ang presyo o hirap sa paghahanap. Ang nasa isip niya lang ay ang kaligtasan ni nanay. Nawala na ang matinding galit niya na una niyang naramdaman at napalitan ito ng matinding pag-aalala. Ganon din ang mga ate ko. Takot na takot naman sila na marinig ang aking kwento. Ayaw nga nila na lumabas ng bahay dahil sa takot na baka daw magkagusto sa kanila ang engkanto at kunin din sila. Noong gabing iyon, Sir Gimbal, ay hindi na muna umuwi ang albularyo.
gumawa siya ng ritual para daw sa pag-aalay ng mga manok. At sa parehong oras rin, ay patuloy pa rin po akong ginagamot nito. At habang pinapausukan ako nito, ay nakwento ko nga na pumasok sila nanay at yung mga engkanto sa loob ng puno ng aya. Dahil doon, naisipan ng albularyo na tignan mismo ang puno ng aya na aking itinutukoy. At nang matapos niya itong pausukan ng kanyang mga halamang gamot, mariin siyang tumango at nagsabi na tama nga raw ang aking hinala. Doon nga raw nakatira ang engkantong itim na kumuha sa aming ina. Isang nilalang na matagal nang namamalagi sa kakahuyang iyon at bihirang-bihira lamang makita ng mga tao. Madalas daw itong lumalabas tuwing unang dilim at natsyempuhan naman daw nito ang nanay namin. Naliligo rin daw ang mga engkanto sa ilog na pinaliliguan din ni nanay. At dahil si nanay ay palaging naglalaba at naliligo rin sa parehong ilog na iyon, hindi na nakakapagtaka kung bakit na humaling ang isa sa mga engkanto sa kanya. Doon marahil nagsimula ang lahat ng pagnanais ng engkanto na makuha siya, hanggang sa tuluyan nang dalhin sa kaharian na nakatago sa puno ng aya. Buong gabi pong iyon, matapos kong ituro ang kinaroroonan ng bahay ng engkanto, ay tila ba lalo akong binalikan ng kakaiba. Para bang nagalit ang mga nilalang na iyon dahil nadiskubre namin ang kanilang pinagtataguan. Nilagnat ako ng napakataas at halos mawalan ako ng hininga sa sobrang hirap ng aking nararanasan. Hindi ko maipaliwanag ang bigat sa aking katawan at para bang binubugbog ako ng walang tigil. Bawat galaw ko ay may kasabay na kirot at ang init ng aking katawan ay umaabot hanggang sa buto. Napapaaray na lang ako sa sakit ng mga oras na iyon, pero hindi pa rin tumigil ang sakit na gumagapang sa aking katawan. Hindi lamang iyon, nang sumilip si tatay at ang mga ate ko sa aking katawan, nakita nilang puno ako ng mga pasa. Halos buong katawan ko ay nagkulay ubing itim. Para bang sinaktan ako ng hindi nakikitang kamay sa paligid ko. Unti-unti ko ring nararamdaman, Sir Gimbal, ang panghihina ng aking katawan. Alam niyo po ba yung tipo na parang may pumipiga sa inyo? At parang may humahalukay sa ulo mo. Ang sakit po ng ulo ko. At tila ba sobrang galit sa akin ng mga engkanto dahil ako mismo ang nagturo ng kanilang tirahan at nadiskubre pa ito ng albularyo. Sobrang ramdam na ramdam ko ang unti-unting panghihina na para bang may puwersang unti-unting humihigop ng aking lakas, na para bang tuluyan na akong babawian ng buhay ng mga oras na iyon. Buti na nga lamang at andun nga ang albularyo. Nakipaglaban ito sa malignong iyon. Nahirapan ito sa una dahil masasamang engkanto daw ang nakatira sa aya. Inutusan naman ito si tatay na katayin ng manok at ialay na raw ito sa puno dahil wala na daw oras pa. Nagmadali naman si tatay na umalis at dinala nga nito ang manok na itim. Alam kong takot na takot si tatay, kaya naman binigyan siya ng pangontra ng albularyo. Sir Gimbal, sobrang naaawa po ako kay tatay dahil po kitang-kita ko ang lungkot niya at higit sa lahat, kitang-kita mo yung takot niya na baka mawala nga ng tuluyan ang aking ina. Sobrang mahal kasi ng tatay ko si inay, Sir Gimbal. At alam ko na kahit medyo nagkakalabuan sila nitong mga nakaraan, ay sobrang mahal na mahal niya si nanay. Minsan pa nga nakausap ko si tatay at para bang sinisisi nito ang kanyang sarili sa mga nangyaring dagok sa aming buhay, na kesyo daw hindi niya na ibibigay ang tamang pangangailangan naming magkakapatid. Pakiramdam daw ni tatay ay palpak na siyang ama at palpak pa siyang asawa. Habang inaapoy nga ako ng lagnat, ay todo dasal naman sina ate sa akin. Mga kalahating oras yata akong nanginginig sa lagnat at pagkahilo, sinabayan pa ng matinding pagsusuka ng kulay berdeng likido. Sabi ng albularyo ay malapit na daw mawala yung nilagay ng engkanto sa akin. Sandali pa ay dumating na si tatay. Pawisang-pawisan at hingal na hingal si tatay.
hingal kabayo si tatay nang makabalik sa bahay. Niligaw daw siya sa gubat, kaya hindi daw ito agad nakabalik. Pati si tatay ay napaglaruan pa ng mga engkanto. Kitang-kita ko ang pamumutla niya kahit pa medyo masama ang pakiramdam ko noon. Aninag na aninag ko ang pamumutla ng aking ama. Tila ba naturugan na ng mga engkanto na binabawi niya ang kanyang asawa. Nanlumo naman ang albularyo dahil hindi nagawa ni tatay ang kanyang pag-aalay ng manok. Sinabi naman ng albularyo na siya na lamang ang mag-aalay. Umalis siya nung gabing iyon at kinabukasan pa siya bumalik. Sabi niya nakipagbuno daw siya sa engkanto at ayaw daw nito ibigay si nanay. Nagmamahalan daw sila at wala na daw makakapigil pa ng kanilang pagsasama. Hindi naman ako naniniwala sa mga sinabi ng engkanto dahil una sa lahat, nalinlang lang nila ang nanay ko. Kasi kung nasa tamang pag-iisip si nanay, sigurado naman akong hindi siya sasama sa engkanto. Sino bang matinong tao ang gustong sumama sa engkanto? Nakakalungkot lang, Sir Gimbal, kasi sinamantala ng mga engkanto ang kahinaan ng nanay ko. Simula kasi noong namatay ang dalawa kong kapatid, medyo nagka-depression kasi si nanay. Madalas ko na siyang nakikitang tulala at parang malayo lagi ang kanyang iniisip. Base na rin kasi sa nabasa kong libro. Madali daw lapitan ng mga engkanto o masasamang espiritu ang mga taong may ganong kalagayan, ang may mga depression. Siguro, Sir Gimbal, kung ikaw ang nasa katayuan ng tatay ko, baka hinamon mo na lang ng suntukan yung kalaguyo ng nanay ko. Pero walang magawa si tatay dahil lugi siya sa mga engkanto. Wala naman siyang kapangyarihan para labanan sila. Baka kung mapano lang siya. Kaya talagang umaasa lang kami sa albularyong tumutulong sa amin. Napakabait din ng albularyo dahil hindi ito humihingi ng malaking halaga. Na kung tutuusin ay hindi kayang tapatan lang ng pera ang ginagawa niya para sa amin dahil may pamilya din siya at napapabayaan niya ang pamilya niya ng dahil sa amin. May anak din siyang naghihintay, parang kagaya ko. Pero Sir Gimbal, wala kang masasabi sa albularyo. Napakabait niya, handang tumulong. At may sinabi pa ang albularyo, kailangan niyong humanap ng baboy ramo para sunugin iyon sa ilalim ng puno ng aya. Ayun ang iaalay natin sa mga engkanto. Subukan natin ang paraang iyon. Yun na nga, Sir Gimbal. Kailangan pa naming humanap ng baboy ramo. Saka daw iyon susunugin sa pinakapuno ng aya. Ginawa namin yun, Sir Gimbal. Kaya buong gabi kaming nagbantay para nga makuha namin si nanay. At nang paubos na nga yung baboy naming alay, nakita namin si nanay sa wakas. Pero ang nakakalungkot lang noon, Sir Gimbal, hindi na niya kami kilala. Basta, para bang lahat ng memorya niya ay nawala na. Inuwi namin siya sa bahay at ilang linggo rin siyang ginagamot ng albularyo. Pero ang malungkot noon, hindi na daw ito kayang pagalingin dahil nabura na daw ang ala-ala nito sa ilang araw nitong pamamalagi sa loob ng kaharian ng mga maligno. Hindi naman ito nagtagal sa bahay dahil syempre malayo ang kanilang lugar. Tatawagin na lang daw namin siya kung talagang kailangan. Pagkatapos nga ng ilang linggo na iyon, kami na muna ang nag-alaga sa nanay namin. Hindi pa rin nga ito makausap at tulala pa rin na wala man lang kaimik-imik. Madalas na rin naglalakad ito tuwing gabi at gusto lagi nitong palayo sa bahay. Sobrang naiiyak ako ng mga panahon na yun, Sir Gimbal. Dahil ganun ang sinapit ng nanay ko. Sobrang nakakaawa ang nanay ko. Namatayan na nga siya ng 2 anak. Tapos naging biktima pa siya ng mga maligno. At ang nakakalungkot pa, Sir Gimbal, may ginawa kami na labag sa loob namin. Ngunit wala kaming choice. Ito lang ang tanging paraan. Ito lang ang paraan na alam naming magiging ligtas ang nanay namin. May mga gabi pa nga na tinalian siya ni tatay para hindi na maglakad ng gabi. Nakakaawang tignan si nanay.
Dinaig pa niya ang hayop na nakatali sa katre. Kahit ang mga kapatid ko na mas matanda sa akin, Sir Gimbal, ay hindi mapigilang mapaluha sa tuwing nakikita ang sitwasyon ng nanay namin. Maging si tatay, ramdam ko ang lungkot na kanyang nararamdaman. Halos may ilang gabi ko na nakikita na umiiyak si tatay at hindi niya lang ipinapahalata sa amin dahil ayaw niyang makita na malungkot siya. Ayaw niyang ipakita sa mga anak niya na nalulungkot siya. At alam ko din na nagtitibay-tibayan lang ng loob si tatay. Para siguro hindi kami panghinaan ng loob dahil palagi niyang sinasabi na gagaling ang nanay namin. Gagaling siya. May ibinilin din ng albularyo sa amin na kung maaari daw ay umalis na kami ng tirahan dahil napakadelikado daw ng aming lagay. Baka hindi lang daw si nanay ang magustuhan nito, kundi ang mga kapatid ko na rin na mga babae. Dahil dun, Sir Gimbal, ay napagdesisyonan ni tatay na humanap ng lugar na malilipatan. Bumaba siya ng bundok at inatasan niya kami ni na ate na tignan ng nanay. Pero nung mga oras na wala nga siya at abala sa paggawa ng bago naming tahanan, tumaas ulit ang lagnat ni nanay at nagkumbulisyon. Hindi namin alam ni ate ang gagawin. Iyak lang ng iyak ang aming nagawa dahil wala namang kaming kapitbahay na malapit sa amin para tumulong. Nagsuka ito ng itim at may berde din. Hindi ko alam kung anong klase iyon. Basta malapot na likido yon at may mabahong amoy. Sobrang baho, Sir Gimbal. Tumatawa din ito matapos magsuka at sinakal pa nito ang kapatid kong panganay. Takot na takot kami, Sir Gimbal, dahil parang may sapi ang nanay namin. Nagtatakbo ito matapos nga ng kumbulsyon at kumain na ng alikabok. Sinundan namin si nanay hanggang sa tumirik ang mga mata nito. Saka ito humandusay sa lupa. Wala akong ideya kung anong nangyari. Basta parang nalason siya pagkakain niya ng tuyong lupa. Hanggang sa hindi na po umabot si tatay ng buhay ang nanay namin. Biglaan talaga, Sir Gimbal, ang nangyari. At yon ang hindi ko talaga kayang ipaliwanag sa ngayon. Hindi ko nga alam kung ano ang nararamdaman ko nang makita ko si tatay na napatulala na lamang nang makita si nanay na walang buhay. Humagulhol ito at pilit niyang ginigising si nanay. Kami naman ni na ate, iyak na lamang kami ng iyak. Isang araw ng burol ni nanay ay hindi namin napigilan si tatay sa galit niya. Umalis ito dala ang kerosene at posporo. Balak niya yatang sunugin yung puno ng aya. Wala siya doon at pinigilan ko na lamang ito bago patuluyan itong masira ang bahay ng mga engkanto. Alam kong di namin kayang gantihan ang mga gumawa nito sa nanay dahil hindi naman sila normal na mga tao. At ayaw ko rin naman na masira ang pamilya namin dahil sa hakbang ni tatay na dala ng galit niya. Nawala na si nanay at ayaw ko naman na pati si tatay ay mawala rin. Marami ring mga tao ang pumigil sa tatay na gawin ang pagsunog sa puno. Delikado daw po iyon para sa kaligtasan namin at baka gumanti ito sa amin. Natauhan din po si tatay nang may magsabi sa kanya na baka daw isa sa anak niya ang kunin kapag ginawa niya iyon sa bahay ng mga engkanto. Nung marinig ni tatay yon, nakita kong medyo natauhan siya at ikinalma niya ang kanyang sarili. Pagkatapos nga po nun ay napagdesisyonan na lang namin na ibaba na lang po namin ang bangkay ni nanay sa dati naming bahay sa tabing dagat pa. At doon nga namin siya binurol dahil ayaw na ni tatay na manatili sa bundok. Nakarating naman po sa albularyo ang nangyari kay nanay, kaya dumalaw din po ito. Ayon dito, hindi daw si nanay ang nasa loob ng ataol. Puno lang daw ito ng saging na siya namang hindi namin kayang paniwalaan. At syempre, kitang-kita naming magkakapatid kung paano nawala ang buhay ng ina namin. Pero sabi nito, kinuha daw ng engkanto ang katawan ng aking ina at pinalitan na lamang ito ng saging dahil sa ginawang pambubulabog daw nito sa bahay ng mga engkanto.
Sa katunayan, Sir Gimbal, ay nag-aalangan talaga kami na pagluksaan ng aming ina dahil sa mga sinabi ng albularyo noong gabing iyon. Nabalot kami ng takot at pakiramdam namin nasa paligid lang din ang mga engkanto na nagmamasid sa amin. At sino ba naman ang magpupuyat sa saha ng saging, di ba? Pero alang-alang na rin sa nakikita ng aming mga mata. Pinagluksaan pa rin namin ito. Tumagal naman po ng 6 na araw ang lamay. Pero naroon pa rin ang aming kaisipan na hindi si nanay ang nasa kabaong. At kung tunay man po na hindi nga si nanay iyon, at kinuha lang siya ng engkanto, umaasa pa rin po kami, Sir Gimbal, na babalik ang aking ina. Imposible man isipin, pero bilang anak, umaasa ako na kahit parang suntok sa buwan na kung babalik pa nga ang aking ina. At hindi ko nga alam kung papaniwalaan ko ba talaga ang mga sinabi ng albularyo. Pero dahil na rin sa ako mismo ang nakasaksi ng misteryong nangyari sa aking ina, umaasa pa rin ako na balang araw ay babalik nga ang aking ina. Matapos nga po ilibing si nanay ay lagi na rin po akong tulala. Siyempre, naiisip ko yung mga nangyari sa amin. Lalo na at ang sumira sa pamilya namin ay isang kalabang hindi namin pisikal na mahawakan. Siguro nga, Sir Gimbal, kung buhay pa si nanay at di siya nagustuhan ng engkanto, siguro kahit papano ay masaya pa rin kami hanggang ngayon. Paminsan-minsan nga, Sir Gimbal, ay bumabalik ako sa bundok kahit taon na rin ang lumipas at pinagbawal na rin pumunta doon ng walang kasama. Hanggang ngayon po kasi ay umaasa pa rin ako sa sinabi ng albularyo. Umaasa pa rin po ako na ilalabas ng engkanto ang nanay namin para makasama pa namin ito ng mas matagal. Dahil na nga rin po nasa loob pa rin daw ng puno si nanay, ayon sa albularyo. Kaya naman kahit galit si tatay sa mga engkanto ay iningatan niya yung puno ng aya. Pinagpawalan na rin niya pumunta doon ng ilan sa mga kabaryo, lalo na yung mga kababaihan. Hindi lang para takutin ng mga ito, kundi dahil natatakot siya na baka isang araw maputol ang puno at mamatay. Baka daw pag nangyari yun ay hindi na muling makabalik si nanay sa amin. Tulad nga rin ng aking kahilingan, umaasa pa rin si tatay na babalik ang asawa niya. Hanggang ngayon po, Sir Gimbal, ay hindi na po isang kwentong katang-isip lang ang engkanto para sa akin. Isa na rin itong bagay na nasalin ko na rin po sa aking mga anak magpasa hanggang ngayon. Sa totoo lang po, palaisipan pa rin sa akin ang lahat. Pero kahit ganon, umaasa pa rin ako tulad ng pag-aasam ni tatay at ng mga kapatid ko na makita muli ang aming ina. Kahit isang araw man lang, Sir Gimbal, yun ang matagal ko na ring kahilingan. Pero nagkaasawa na ako at nagkaanak. Namatay na rin po si tatay, pero hindi na rin namin nasilayan pa si nanay. Sa ngayon po ay wala na akong balita dun sa lugar namin. Pati na rin dun sa puno na siyang tinirhan ng mga engkanto. Ilang taon po kasi matapos mamatay ang inay, ay nilisan na namin ang islang iyon. Kasama ng bangungot na nagpagising sa akin na totoo na sa mundong ginagalawan natin, hindi lang tao at hayop ang kasama natin, kundi mga elemento na hindi natin alam na kasakasama pala natin. Pero sigurado ako na magpasa hanggang ngayon ay kilala pa rin nila ang nakakakilabot na nangyari sa lugar na yon. Siguro sa henerasyon po ngayon ay may ilang nakalimot na ng kwentong iyon. Pero para sa akin, nananatili itong sariwa sa aking alaala. Hanggang dito na lamang po, Sir Gimbal. At marami pong salamat sa iyong pagbabasa ng aking istorya. At bago nga po pala matapos ang ating video ngayon, nais ko pong i-shoutout ang mga nais magpa-shoutout. Shoutout po kay Lady Dam, Sonia Gonzalez Pedrina, kay Lydia Sadicon, listening from Marinduque. At shoutout din po kay Annalisa Malatbalat from Queensland, Australia. At shoutout din po kay Lumin Templa, listening from Dubai. At sa mga nais pong magpa-shoutout, mag-iwan lang po kayo ng komento sa comment section at babasahin ko po.
At huwag nyo rin pong kalimutan ilagay kung taga saang lugar kayo para malaman ko po kung saan nakakaabot ang kwento natin. Maraming salamat po sa pagsuporta. At kung wala po kayo, wala po ako. Maraming salamat po.